Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Puri natin dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo na po'y dadako, mga minamahal, sa malagang bahagi ng ating pananambahan, ang pakikinig ng mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bilang dobling paggalang po, minsan na pa tayo tumayo, mga minamahal, at aking pong binibigay sa ating beloved preacher. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Dan. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Sama-sama po tayong manalangin sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa uling bahagi ng banal na gawain ng mahal na Panginoon, ang pagkikinig na salita ng Diyos sa pagkaya ng espiritual. Hubog pa lamang banal sa langit, pinakamamahal na po Jesus. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Nadinako mo kami sa iyong banal na gawain, taglay namin ng kagalakan, kalakasan, pag-iingat, proteksyon, mga pagpapalat, biyaya. Maraming salamat po sa aming inalay na mapupuring awitin, malapay noon sa mga joyful song, solemn song, sa mga patutuon ng mga kapatiran, sa mga awitin, makalangit ng chorus sa pagbibigay. At higit sa lahat, malapay noon sa aming pag-aaral ng salita, ng pagkain ng espiritual, lang isa niyo bang lingkod ka ng akin, wala akong magagawa, malapay noon. Gamitin mo, malapay noon, instrumento, ibang lingkod, malapay noon. Maging pagpapala to sa amin, malapay noon, may pag-aaral ng salita, malapay noon. Patawarin mo ang bawat sa amin. Pagpalain mo kaming lahat, malapay noon. Sa unang dalangin, pagluhod po ng aming kinagal evangelista, Wilde Estrada Almeida, sa pangalan ng Jesus, lahat ng gawa ng kaaway, doubts, sa pangalan ng Jesus, kasaut in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na po Jesus. Bago ang lahat, ang pinakamataas na papurit, pagsamba, pagwalati sa ating pong pinakamamahal na po Jesus. At pinapabot ko po ang aking dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong ginagaling banglista, Wilde Estrada Almeida, at kabalik at katuwang po ang lahat-lahat ng mga beloved children, at gayon din po sa maginintuang aral, turo po ng ating pong beloved isang pastor, Lina C. Almeida. Magandang hapon po sa lahat ng mga iniibig, minamahal natin mga kapatiran, sa lahat po ng mga baguhan, sa ating mga kapatiran ng mga bisita, kanina na tumanggap na po ng bautismo, mga minamahal, pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon, at sa lahat ng mga manunugtog, sa lahat ng mga awit, sa lahat ng mga mananampalataya, at maging po sa aking kapong manggagawa, at muli ang pinakamataas na papurit, pagsamba, pagwalati sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ay dadako, mga minamahal, sa ating pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Buksan po natin, mga minamahal, ating pangmugad na talata, mga minamahal. Dito po tayo sa aklat ng Roma, Kapitulo 14, versikulo 11. Pakibasa po sa English muna. At ihanda natin mamaya, mga minamahal, sa lumang tipan, sa unang hari, Kapitulo 18, talatang 37 hanggang 39. From the book of Romans, chapter 14, verse 11. For it is written, as I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. Amen. Dito po tayo sa aklat ng Roma, ang kabanatay 14, ang talatay 11. Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod, at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Amen. Purihin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Sa araw na to, mga minamahal, ang ating paksa, mga minamahal, ikaw ang tunay na Diyos. Amen. Kaya simula na tayo'y naglingkod, simula tayo'y nakakilala sa mahal na Panginoon, ang Diyos natin dito ay buhay, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Noon hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito, tayong lahat ay sinasamahan ng kanyang banal na Espiritu, ang kanyang kapangyarihan. Tayong lahat ay pinagpala, nililigtas tayo sa lahat ng uri ng kapamakan, pinapagaling ng Diyos ang ating mga karamdaman, at higit sa lahat, mga minamahal, naroon po ang patnubay at gabay sa unang dalangin, pagluhod po ng ating ginagalang minamahal na pastor. Everybody say, praise the Lord.
Sa araw po ng Lunes, mga minamahal, pasok na po tayo dun sa Holy Week. Amen? Next week, mga Friday, yung mahal na araw, Webes, mahal na araw, Biyernes, mahal na araw. Mga minamahal, at sa araw po ng Linggo, yun naman daw yung pagsasaya ng mga tao, mga minamahal, dahil buhay na ang Diyos. Amen? Sa araw na to, mga minamahal, ano ba yung tradisyon ng mga tao bago dumating yung mahal na araw? Yung palaspas pala, mga minamahal. Amen. Yung palaspas po, mga minamahal. Palaspas para daw pang bugaw daw, pangtaboy daw na masamang espiritu. Pero kahit anong espiritu, hindi maitaboy nun, mga minamahal. Amen? Dahil wala pong kapangyarihan. Amen? Yun po yung ating tradisyon. Yun po yung ating namulatan na po sa ating mga lolo't lola natin, sa ating mga magulang natin, mga minamahal. Itong araw na yung palaspas. Salamat sa mahal na Panginoon, hindi na maubos yung dahon ng buko ngayon. Dahil merong sinusunod na quarantine. Ay mga protocol. Yung iba naman naka-quarantine dahil sa mga tinamaan, mga minamahal. Amen? Pero ipag-pray natin na sila po ay kahabagan, pagalingin ng ating malapit. Kawawa po, mga minamahal, yung mga biktima. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy tayo sa ating pinag-aaralan, mga minamahal. Ang sabi nga dito, mga minamahal, Roma, Kapitulo 14, versikulo 11, sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa bawat tuhod ay luluhod, sa bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Tayong lahat, mga minamahal, simula nung tayo naglingkod sa ating mahal na Panginoon, kahit kailan, hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan. Sa bawat dalangin natin, sa bawat hiling natin, laging tumutugon, laging sumasagot, at sa bawat kahilingan ng bawat Kristiyano, ibinibigay ng ating mahal na Panginoon. Dahil buhay ang Diyos natin, sinasamba at tinatawagan at makapangyarihan, mga minamahal. Amen? Dito po sa lumang tipan, mga minamahal, si Propeta Elias, mga minamahal, siya po'y nanalangin sa mahal na Panginoon na siya po'y tugunin, ipakita, mga minamahal, na ang Diyos ay tinatawagan, sasagot at tutugon sa kanyang panalangin. Dahil nung araw na yun, mga minamahal, marami po, mga minamahal, na dumadalangin sa ating mahal na Panginoon, hindi sila pinakinggan ng Diyos. Mababasa natin yan dito po sa aklat, mga minamahal, ng unang hari, Kapitulo 18, talatang 37 hanggang 39. Pakibasa po. The first book of the Kings, chapter 18, verses 37 to 39. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art of the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Then the fire of the Lord fell, and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. 39. And when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, The Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Amen. Purihin ng Diyos. Dito tayo sa unang mga hari, ang kabanatay 18, ang talatay 37 hanggang 39. Dinggin mo ako, O Panginoon, dinggin mo ako upang matalastas ng bayang ito na ikaw na Panginoon ay Diyos at iyong pinapanumbalik ang kanilang puso. 38. Nang magkagayoy, ang apoy ng Panginoon ay nalaglag at sinupok ang handog na susunugin at ang kahoy at ang mga bato at ang alabok ay hinimura ng tubig na nasa hukay. 39. At nang makita ng buong bayan, sila'y nagpatira pa at kanilang sinabi, ang Panginoon ay siyang Diyos, ang Panginoon ay siyang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord.
Ito pong book, mga minamahal, ng First King, mga minamahal, 18. Kung mababasa niyo ito, mga minamahal, buong chapter hanggang 39, napakaganda pong kasaysayan. Saan po? Doon po sa mga tunay na naglilingkod at dumadalangin at sinasagot ng mahal na Panginoon. Ano po yung pinakita ni Elias, mga minamahal, propeta Elias, doon po, mga minamahal, sa sumasamba, doon sa mga gawa na hindi kalugod-lugod at gawa ng tao, mga minamahal, sa madaling salita, ribulto. Dito sa Bible, si Baal, mga minamahal. Ngunit anong sabi? Sila'y dumalangin, ngunit walang tugon at walang sagot. Nung nanalangin si Propeta Elias, natupukin ang handog, nasusunugin, mga minamahal, itinaas niya yung kamay niya at pagkatat nila sa iniling niya sa Panginoon, tumugon ang sagot, tumugon ang malapinoon, ipinakita, sinupok yung alay na handog upang ipakita doon sa mga sumasamba, doon kay Baal, mga minamahal, na sumasamba sa ribulto, na ang Diyos ay si Espiritu, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay buhay. Amen? Everybody say, praise the Lord. Mahaba nga lang to, mga minamahal, pero ilaktaw na lang natin. Sabi dito, mga minamahal, sa chapter 18:27, kanilang, sa English ulit, From the book of Kings, 1 Kings, chapter 18, verse 27. And it came to pass at noon that Elijah mocked them and said, Cry aloud, for he is good, for he is God. Either he is talking to him, or he is pursuing, or he is in journey, or for adventure. He sleepeth and must be a wicked. Amen. Dito po sa Tagalog, at nangyari ng kinatanghaliang tapat na biniro sila ni Elias at sinabi, Sumigaw kayo ng malakas, sapagkat siya ay Diyos, siya nga'y nagmumuni-muni o nasa tabi o nasa paglalakbay o marahil siya ay natutulog at marapat gisingin. Amen. Purihin ang Diyos. Yun po, mga minamahal, yung mananamba kay Baal, mga minamahal, doon po sa gawa ng tao na ribulto, mga minamahal. Dito tayo, mga minamahal, sa ating sinasambang buhay, bagamat hindi natin nakikita, Jesus, pangalan ng mahal na Panginoon, miracle, mga himala, crusade, saan mang dako, mga minamahal, international, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa iba yung dagat, mga minamahal. Naroon po ang mga mananambang tunay na pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Jesus saved, Jesus healed. Kaya dito, buhay at makapangyarihan. Lumalaganap ang salita ng mahal na Panginoon sa lahat ng sumampalataya at manalig at maniwala. Tanggapin si Kristo na tagapagligtas, hari ng kanyang buhay, isang tiyak na bagay. Ano man ang ilingin niya, ano man ang ingiin niya, ibibigay at ipagkakaloob dahil ang ating Diyos ay buhay. Amen? Everybody say, praise the Lord. Di katulad dito sa ating binabasa, mga minamahal, ang sabi nga dito, at nangyari ng katanghaliang tapat ay na biniro sila ni Elias na sinabi, Sumigaw kayo na malakas sapagkat siya ay Diyos niya, na may nagmumuni-muni o nasa tabi o nasa paglalakbay o sa maray, siya ay natutulog at marapat gisingin. Mga minamahal ko, mga kapatid, tayo po'y mulat na sa katotohanan. Nakita natin ang ebidensya sa ating paglilingkod. Tayo po ay
pinatnubayan, tayo po'y iniligtas, tayo po'y tinugo ng mahal na Panginoon sa bawat hiling, sa bawat daing, sa bawat dalangin natin. Yan po'y nagkaroon po ng katuparan, kasagutan dahil tayo po ay gumaganap ng kalooban ng Diyos, ang utos ng mahal na Panginoon. Bagamat maraming adlang, maraming gawa ng kaaway, ngunit hindi tayo natinag, nagpatuloy tayo nung ginawa natin. Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Gumaling ang ating karamdaman, binago tayo ng mahal na Panginoon, iniligtas tayo saan po? Sa lahat ng uri ng kapahamakan. Kaya ang ating mahal na Panginoon ay makapangyarihan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Dito sa sunod nating basahin, mga minamahal, para maunawaan natin ang gusto, sa ating po mga baguhan, ang gawa po ng kamay ay hindi po kinalulugdan ng Diyos. Dito po sa Habakuk, pakibasa sa English at Tagalog, at susunod natin yung Salmo 135, 17 at 15, 17. From the book of Habakkuk, chapter 2, verses 18 to 19. What profited the graven image that the maker thereof hath graven it, the molten image, and a teacher of lies, that the maker of his work trusted therein, to make dumb idols? Woe unto him that said to the wood, Awake, to the dumb stone, Arise, it shall teach. Behold, it is laid over with gold and silver, and there is no breath at all in the midst of it. Amen. Tagalog po. Dito po sa Tagalog, dito po sa 2:18-19 ng Habakuk. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon, ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nangag-ayuno sa kaniya, na gumawa ng mga piping Diyos-Diyosan. Sa aba niya na nagsasabi, sa kahoy, gumising ka, sa piping bato, bumangon ka, magturo baga ito, narito nabalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob niyaon. Amen. Amen. Ito po yung sinasabi dito, mga minamahal, sa ating binasa kanina, mga minamahal, dito sa chapter 18, mga minamahal, verse 27, mga minamahal. Ang sabi dito, paglalakbay o magmadali siya, natutulog at nararapat gisingin. Ang kahoy, mga minamahal, kahit anong gawin mo yan, hindi po yan gagalaw. Amen? Everybody say, praise the Lord. Dahil kahoy yan, mga minamahal, walang buhay. Hindi po yan makakatulong sa atin. Hindi po yan makakapagligtas, mga minamahal. Pag sa oras ng gagipitan, merong sunog, mga minamahal. Hambis na unahin mo ang importante sa iyong tahanan, sa iyong buhay. Anong unahin mo? Bubuhatin mo yung rebulto, yung Diyos-Diyosan. Amen? Hambis na siya ang magligtas sa iyo, siya pag ililigtas mo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya nga sabi nga dito sa 19, sa aba niya nagsasabi, kahoy, gumising ka, sa piping bato, bumangon ka, magturo baga ito na narito nababalot ng ginto at pilak at walang hininga sa loob niyaon. Sa ating kinagisnan, mga minamahal, narireliyon, mga turo natin, mga lolo't lola natin, mga minamahal, nung araw hindi pa bukas yung ating isip at kaisipan, mga minamahal, pag araw po ng mahal na araw, ito pong Holy Week, mga minamahal, grabe ang ating pananalangin. Amen? Yung iba na namamanata, yung iba nagpipinitensya. Yung araw na yon, mga minamahal, hindi sila gagawa na hindi kalugod-lugod. Sila'y nagsisisi. Pero pagkatapos na magawa nila, pagkatapos na lang lumipas ang mahal na araw, mga minamahal, balik na naman doon sa dating gawain, balik na naman sa dating hindi kalugod-lugod. Paulit-ulit, mga minamahal. Dahil wala pong
Espiritu ng Diyos at hindi tumutugon ang kanilang Diyos na tinatawagan at Diyos na sinasamba. Amen? Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, salamat sa ating dakilang Diyos. Simula to, napadako tayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, sa gawain na tunay na Diyos na nagpagaling ng ating karamdaman, na nagbago ng ating buhay noon hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito, tayo ay nagpatuloy dahil ang Diyos ay buhay makapangyarihan. Amen? Everybody say praise the Lord. I-continuous natin ang basa, mga minamahal. Salmo chapter 35 verse 15, 17. At ihanda natin mamaya Revelation. From the book of Psalms, chapter 135, verse 15 to 17. The idols of the heathen are silver and gold, the work of men's hand. 16. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. 17. They have ears, but they hear not. Neither is there any breath in their mouth. Amen. Dito po sa aklat ng mga awit, ang kabanatay 135, talatay 15 hanggang 17. Ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ay pilak at ginto na gawa ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit hindi sila nangakasalita. Mga mata ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakita. Sila ay may mga tenga, ngunit hindi sila nangakakarinig. At wala mang anumang hinga sa kanilang mga bibig. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan po yung ating kinagisnan, mga minamahal. Doon po mga bibili tayo sa mga naglalako, mga minamahal, na pinutulang kanilang punong mangga doon sa likod na kalagtahanan, mga minamahal, para gawin, ano po yun? Ribulto. Diyos-Diyosan. Isang mahusay na manlililok, gagawa sila mga minamahal ng maliit o malaki, kukulayan, dadamitan mga minamahal, at babalutan at ilalako nila. Ikaw naman na devoted, mga minamahal, na panatiko. Kahit wala kang pera pag ginusto mo, ang sabi mo, pwede bang hulugan yan ang Diyos mo? Amen. Siyempre, bigat na, maghapon naglalako, nagtitinda, pasan-pasan yung kanilang Diyos, kahit hulugan, papayag na siya. Bakit? Para maging magaan ang kanilang pasan-pasan. Amen. Ikaw naman na devoted, ikaw naman na nandun na naniniwala, mga minamahal, lalagyan mo ng ilaw at kandila. Umisa naman, kandila o kaya gasera. Umihip yung hangin, natumba yung kandila, mga minamahal, nasunog pa ng iyong tahanan. Dahil doon, mga minamahal. Amen? But is praise the Lord. O kaya naman meron kang nilagay na ilaw na merong kuryente sa sobrang init pumutok. Pagbalik mo, tupok ng iyong bahay mo. Dahil doon, sa iniilawan na hindi makakatulong at hindi makakaligtas. Amen. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon na tayong lahat ay dinala sa totoong gawain ng Diyos na buhay at makapangyarihan, na tayong lahat ay naging saksi, tayong lahat ay pinagpala ni Kristo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sabi nga dito, mga minamahal, napakagandang talata sa atin, mga minamahal nung araw. Ngunit ito, hindi na po natin mga minamahal ginagawa dahil bukas na po yung ating kaalaman sa salita at sa Ebanghelyo na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga dito, ang mga Diyos-Diyosan na mga bansa ay pilak at ginto, gawa ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit hindi sila nakapagsalita. May mga mata at meron silang ngunit hindi sila nakakakita.
Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. At wala anumang hininga sa kanilang mga bibig. O, bakit? Dahil ribulto. Dahil Diyos-Diyosan. Amen? Eh tayo naman mga panatiko noong araw, hindi pa tayo nakakilala kay Kristo, mga minamahal. Pagising po natin sa umaga, pagpunta natin doon sa simbahan, bibili tayo mga minamahal. Ano po yung bulaklak na mabango? Ano ba yung bulaklak na mabango? Sampagita. Amen. Sampagita pala. Bulaklak na mabango. Lagi kang gumagawa ng ganun, inaalayan mo mga minamahal. Ngunit pala, hindi pala yung kalugod-lugod, hindi pala yung kaya-aya sa malapinon dahil walang buhay mga minamahal, walang hininga at hindi po nakakakita, hindi po nakakarinig, hindi po nakapagsalita. Samantalang dito, pag may krusada, may mga gawain tayo, inaalayan natin ang pag-aayuno, pagkukrusada at panalangin, mga bulag nakakakita, mga pipi nakapagsalita, may mga bingi, hindi makadinig, nakapagdinig, may mga pilay, nakalakad dahil buhay ang Diyos, buhay ang malapinoon na tumutugon, sumasagot saan po? Sa mga tunay na mananamba kay Kristo. Amen? Dito natin nakita sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Amen? Tayo po mayroong pinanggalingan na mga sekta, mga pananampalataya o fellowship, meron tayong pinagbula ng mga kinagisngan, mga minaman. Kumusta nung araw? Nagbago ba tayo? Hindi po, mga minamahal. Dahil alipin tayo ng masamang espiritu, alipin tayo ng ating bisyo. Ngunit nung makita natin ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, tayo po ay dumalo, nag-try tayo. Ngunit nung tayo dumalo, nag-try, tinanggap natin ang bautismo, lumakip sa atin, ano po yun? Yung kapangyarihan, pagpapala, binago tayo ni Kristo, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord. I-continue sa atin ang basa, Revelation, chapter 9 and 10. The revelation of St. John, chapter 9, verses 20. And the rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils and idols of gold and silver, and brass, and stone, and of wood, which neither can see, nor hear, or nor walk. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanatay 9, ang talatay 20. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito, ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang wag sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosan, ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nakakakita, ni nakakarinig man, at ni nakakalakad man. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ang Bible po nagsabi, mga minamahal, sa Revelation chapter 9 and 20, sabi pa nga, huwag sumamba sa demonyo. Amen? Everybody say praise the Lord. Anong dapat sambahin ng tao kung hindi ang ating mahal na Panginoon, nagkatawang tao sa lupa, napako sa krus ng Kalbaryo, ipinakita ang kanyang pag-ibig upang tayo po'y tubusin. Saan po? Sa lusak ng ating kasalanan, na tayo po'y makasalanan, mga binamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon. Nung tinanggap natin yung bautismo, nung tayo nagsisi, na maka-Diyos sa pagsisisi at lubusan, iniwanan na ang gawaing makasanlibutan, nilakad natin ang kalooban ng utos ng mahal na Panginoon, ang palatuntunan ng Diyos. Ngayon po, tayo po'y pinagpala ni Kristo. Amen? Everybody say praise the Lord. Tayo po'y pinagpala ng mahal na Panginoon, nabuksan yung ating kalaman, nabuksan ang ating puso't kaisipan. Saan po? Sa tunay na Diyos na makapangyarihan, na naglalang at naglikha sa atin, nagbigay ng pagpapala sa atin. Walang iba ang nag-iisang Diyos doon sa langit, sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Kaya yung ibang mga minamahal, pag sumasapit ang mahal na araw, ang Holy Week,
Doon lang sila nagkakataon na magkaroon ng pagbulay-bulay, pagnilay-nilay. Yung iba naman, mga minamahal, nag-aalay ng kalang penitensya. Pero ngayon, mga minamahal, nalugi yung mga nagtitinda ng palaspas. Dahil walang kita, bawal ngayon, mga minamahal. Dahil sumusunod, mga minamahal, tayo, saan po sa protocol, mga minamahal, distancing, face mask, face shield, dahil gusto po natin na idalangin ang ating mga kababayan na sila po ay ingatan, ilayo sa lahat ng uri na iligtas sila sa lahat ng uri ng kapahamakan upang sila po ay kahabagan, pagpalain at makapaglingkod sa tunay na Diyos. Amen? Saan natin nakita? Dito po sa gawain ng malapay noon na tayong lahat doon sa bigit ng kapamakan nung sinigaw natin ng hallelujah, praise the Lord, na tayo nanalangin, tumugon at sumagot ang malapay. Saan po? Yan sa ating paglilingkod bilang isang Kristiyan. Subok na natin, napatunayan na natin ang ating malapay na ay buhay makapangyarihan. Amen? Bagamat di natin nakikita, sinasampalatayan na natin. Bagamat di pa natin nahawakan, pinapasalamatan natin yan. Bakit? Buhay ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi nga dito sa banal na kasulatan, unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 8, mga minamahal, sabi sa banal na kasulatan, na hindi ninyo nakita ay inyong inibig. Bagamat ngayon, hindi nyo siya nakikita ngayon, gano'y may inyong sinasampalatayanan na kayo'y nagagalak na totoo, na may galak na di masayot at puspos ng kalawalatian. Oh. Hindi natin nakikita, ngunit tayo po, mga minamahal, ay nililigtas, tayo po ay tinutugon ng malapin. Nararamdaman natin, ano po yun? Yung banal na presensya ng Diyos, tayo po ay nagpupuri. Grabing galak at tuwa dahil pag bumababa ang Espiritu ng Diyos, naramdaman natin na tayo po'y tinugon at sinagot at ibibigay at ipagkakaloob. Ano po yun? Yung ating kahilingan. Amen? Eh sa ating kinagiskan na reliyon, mga minamahal, marami nagsabi sa balita, mga minamahal, mga nakaraan pa. Diba? Meron daw lumuluhang santo, mga minamahal. Pero anong daya ng tao? Binutasan yung bunbunan ng santo, inilagay mga minamahal asin para lumuha. Yung iba naman naglagay naman ng binutasan ng ulo tapos naglagay ng dugo. Ang sabi nila, milagro, miracle, lumuluha yung aking ribulto ng dugo. Yung pala gawa ng tao. Dinaya sila ng demonyo. Amen? Amen? Nung araw tayo mga panatiko, yung mga lingkod, sa Radyo Katoliko, kandado nung araw. Hindi ako naniniwala sa gawain ito, mga minamahal. Devoted nung araw, yung bang lingkod, mga minamahal. Ngunit alipin ako ng aking bisyo, mga minamahal. Andoon sa paggawa, lang hindi kaya kalugod-lugod. May Diyos akong tinatawagan, may Diyos akong sinasamba. Pag may araw, nandoon din yung aking pagsisisi. Ngunit kumusta? Pagkatapos nun, balik na naman uli sa gawain. Hindi kaya-aya, hindi kalugod-lugod. Bakit? Walang espiritu na lalahan sa iyo. Amen? Ngunit salamat sa mahal na Panginoon. Nung tayo tumanggap ng bautismo, tinanggap natin si Kristo na naan sa atin. Ako, tayong lahat, napatunayan natin na ang Diyos ay buhay makapangyarihan. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Iyan po ay ating napatunayan sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ituloy-ulit natin ang basa sa dalawang magkasunod, mga minamahal. Isaiah chapter 2:8 at Jeremiah chapter 3 verse 9. Magkasunod, brother. Nag-isa kayo, brother Jason, sa English, nag-isa rin sa Tagalog. From the book of Isaiah, chapter 2, verse 8. Their land also is full of idols. They worship the work of their own hands, that which their own fingers have made. Amen. Jeremiah 3:9. From the book of prophet Jeremiah,
chapter 3, verse 9. And it came to pass through the lightness of her wordom, that she defiled the land, and committed adultery with the stones and with stocks. Tagalog. Sa aklat mo ng Isaias Kapitulo 2, talata 8. Kanilang lupain ay punong-puno ng Diyos-Diyusan. Kanilang sinasamba ang gawa ng sariling mga kamay na ginawa ng kanilang sariling mga daliri. Amen. Jeremiah 3:9. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kabanatay 3, sa talatay 9, at nangyari sa walang kabuluhan niyang pagsamba sa Diyos-Diyosan na ang lupain ay nadumhan at siya'y sumamba sa pamamagitan ng mga bato at ng mga kahoy. Amen. 3:9. 3:9 mamilasa mo. Purihin ang Diyos. Everybody say praise the Lord. Walang kabuluhan. Ano po yun? Yung pagsamba nila doon sa batot, simento, sa kahoy. Dahil wala yung buhay, mga minamahal. Hindi po yung sasagot at hindi po makapagligtas dahil yun po ay ribulto. Amen. Dito, mga minamahal, sa ating sinasamba dito na tinatawagan. Kahit tayo bumulong lamang, Panginoon, iligtas mo ko sa mga hold-upper na ito. Alam ko ikaw'y buhay, makapangyarihan. Pagdilat niya, mga minamahal, sabi ng hold-upper, sister, hindi ka kasama, sila lang. Amen? Amen? Sabi ng hold-upper doon sa jeep, mga minsan po umuwi ng ating gabi, siya po hinold up yung jeep. Sabi ng mga hold-upper, hold up ito. Tumaas ka kayo dalawang kamay natin, sister. Sumingaw siya, hallelujah, praise the Lord. Panginoon, iligtas mo ko. Nandinig na ko isang hold-upper. Sabi niya, sister, sila lang, hindi ka kasali. Bakit? Buhay ang Diyos. Kasi iingatan at ililigtas. Amen? Bani say, praise the Lord. Ganyang kabuti, ganyang kabait ang ating mahal na Panginoon na nagliligtas sa bingit ng kapahamakan. Pag ika'y tumawag, sasagot ka ng mahal na Panginoon. Pag ika'y dumalangin, ililigtas ka ng mahal na Panginoon. Saan po? Doon sa kapahamakan. Para manuwalhati mo. Masabi mo na ang Diyos ay buhay at nakapangyarihan. Noon hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito, patuloy nating tinatawagan, patuloy nating sinasamba dahil sumasagot, tumutugon, nagliligtas, nagpapagaling, nagbibigay ng pagpapala. Amen? Everybody say praise the Lord. Sa uling 2 talata, mga minamahal. Juan, Kapitulo 4:23 hanggang 24. The Gospel according to St. John, chapter 4, verses 23 to 24. But the hour cometh, and now is, when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such worship to him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Dito po sa aklat ng 1, ang kabanatay 4, ang talatay 23 hanggang 24. Dato po at dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kaniya. 24. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pag tayo po'y dumadalangin, tayo po'y sumasamba, yung ating panalangin nakakaabot doon sa trono sa kalangitan, sa unang dalangin, pagluhod ng ating minamahal na pastor. Iyan po ay napatunayan natin. Kaya pag tayo po'y nananalangin, nagka-cast out na sa pangalan ng Jesus, cast out! Amen. Sa pangalan ng Jesus, cast out. Hindi cast out. Lagi pong may pangalan ang Mahatma. Pag tayo dumalangin sa mahal na Panginoon, sa unang dalangin nating minamahal na pastor, mga karamdaman sa pangalan ng Jesus, cast out in Jesus' name. Amen. Yun po yung tamang pag-cast out. Everybody say, praise the Lord.
Praise the Lord. Yan ay naganap, yan ay nating napatunayan, yan ay ating nakita, lumakip sa atin. Ano po yun? Yung himala at makapangyarihan, tunay na Diyos at makapangyarihan, noon hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito. Dumidinig, sumasagot ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, mga beloved Bible reader. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga dito, mga minamahal, handa nating awitin, Brother Joel. Sabi dito sa huling talata, 141 verse 1, Panginoon, ako'y tumawag sa iyo. Magbadali ka sa akin, pakinggan mo ang tinig ko pagka ako'y tumatawag sa iyo. Binubuka pa lang na nating labi. Dinidigta pa lang natin ang puso na sa ating isip. Nandun na kagad ang sagot. Nandun na kagad ang tugon ng malapin dahil buhay ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano yung kahilingan mo. Alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan mo. Alam ng Diyos. Dahil buhay at nakapangyarihan ang ating malapin. Kaya tayo ay patuloy na nagpupuri sa ating malapin. Sa oras na ito, sama-sama tayong magpaabot ng ating mga kahilingan, ating mga panalangin sa mahal na Panginoon. Tayo po'y tumayo, tayo po'y umawit. Habang inawit ito, mga minamahal, sambitin natin sa ating mga labi ang ating mga kahilingan. Bago ang lahat, umigay tayo ng tawad sa mahal na Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Habang inawit ito, mga minamahal, tayo mo'y magpuri sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ay buhay at makapangyarihan. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba.
mga bisita. Ang Diyos po ang nagdala sa iyo rito. Ang Diyos po ang nagdako sa inyo. Ang pagpunta nyo rito ay grasya dahil napakinggan nyo ang salita at patotoo. Napakinggan nyo ang mga himala at milagro. Yan din po yung magaganap sa inyo. Meron pong 4 na reglamento ang ating mahalapin. Ang una po, ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagagaling sa pakinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Meron kayong pananampalataya, anumang hilingin nyo sa Panginoon, yan ibibigay at ipagkakaloob sa inyo ng mahal na Panginoon. Sabi pa nga sa Roma 10:17, ang paniniwala sa salita ng mahal na Panginoon, ng pakikinig ng mga himala at milagro. Napakinggan nyo kanina. Doon naman sa pananampalataya, Mateo 17:20, magkaroon ka lang kasing laki ng butil na bini ng mustasa. Ano hilingin mo, ano mitiin mo, ibibigay dahil nakita ng Diyos ang iyong pananampalataya na merong gawa at merong pong pagsunod at pagtalima sa mahal na Panginoon. Yan po yung una. At yung pangalawa po, ang pagsisisi. Yung pagsisising maka-Diyos, mga minamahal, tatalikdan mo na ang gawaing makasanlibutan. Ang gawaing hindi kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Pag tayo'y nagsisi ng umpisal sa tao, ang tao po'y marupok, ang tao po'y mahina, ang tao po'y nagkakasala, ang tao po'y nagkakamali. Ngunit pag tayo nagsisi na maka-Diyos, ang palad ng Diyos na kaunat sa atin upang tayo tanggapin, patawarin, at tayo pagpalain. Yan po yung pangalawa. Ang pangatlo po, ang bautismo sa tubig. Ang bautismo sa tubig, hindi po pagpamembro, kundi relasyon natin sa Panginoon. Babaguhin ka ng Diyos. Paglubog mo doon sa tubig, pag ikay umahon, lalakip na sa iyo ang Espiritu, ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Iiwanan mo na ang gawaing makasanlibutan. Iiwanan mo na ang mga bisyo na hindi kalugod-lugod. Iyan tatalikuran mo na dahil hindi po yan kalugod-lugod sa Panginoon. Ang pang-apat, ang bautismo sa Espiritu Santo. Salamat sa mahal na Panginoon. Kanina po, tumanggap na po 6 na kaluluwa sa ating mahal na Panginoon. Ngayon po, mga minamahal, tayo po ay sumunod po kayo na mikling panalangin. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na kinapakinggan sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Ako po ay maglilingkod ng lubusan. Hugasan mo ko na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo na aking tinanggap na tagapagligtas sa pangalan ng Isus. Sa pangalan ng Isus. Amen. O dakilang Diyos, ang mambanal sa langit, pinakamamahal na Isus, narito ang iyong mga anak na nandang maglingkod. Dalangin po namin sa iyo, isulat mo po ang kailamang pangalan sa aklat ng buhay, man na Pinoon. Ingatan mo po ang aming mga baguhang mga kapatiran. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng mga karamdaman. Iligtas mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Pagpalain mong tumanggap sa pinansyal, sa material, physical, spiritual. Sa unang dalangin namin na mga pastor, sa pangalan ng Isus. Amen and amen. Tayo po'y dumako sa ating masiling. Ipatong po natin yung ating kanang kamay sa ating ulo at ang ating kaliwang kamay si may parting may karamdaman. Meron tayong nalalabo bang ating mga mata, meron tayong sakit sa puso, may high blood tayo, may kidney trouble, meron tayong skin allergy, meron tayong arthritis, ipatong natin. Kung ano mang karamdaman natin sa ating physical, yan po ay nakikita at alam at ibibigay ipagkakaloob ng mahal na Panginoon sa atin. Sa unang dalangin nating minamahal na pastor, bago ang lahat tayo muna po magsisi sa ating nagawang mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala sa mahal na Panginoon. O wag pa naman banal sa langit, pinakamamahal na Jesus. Narito kaming lahat, mahal na Panginoon, nagsusumamo, nagkakaisa. Humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mapagkukulang, pagkakamali, pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon. Ipagkaloob mo lahat ng katugunan, kasagutan ng aming mga kailingan, maging sa aming mga baguhang kapatiran na tumanggap na kanina ng bautismo. Ipagkaloob mo ang katugunan, kasagutan, kagalingan ng karamdaman at patuloy mo kaming, mahal na Panginoon, pagpalain, mahal na Panginoon, sa
sa lahat ng kalamang karamdaman, pagkalubong kagalingan, sa lahat ng kalutasan ng problema, karoon ng katuparan, mana Pinoon. At patuloy mong pagpalain ang kalang negosyo, ang kalang hanap buhay, ang kalang mga trabaho, mana Pinoon. Ingatan mo ang kalang mga mahal nila sa buhay, sa ibayong dagat, sa ibang bansa. Pagpalain mo kaming lahat, mana Pinoon. Maratnan mo kami mainit na nagagilingkod sa iyo, gumaganap sa iyong kalooban. Sa unang dalangin, pagluhod po ng aming ginagalimang Will Israel Almeida, sa iyong propetang ilangisan sa ministeryong ito, sama-sama naming sinasaway ang lahat ng uri ng mga karamdaman sa pangalan ng Jesus. Lahat ng uri ng mga karamdaman, cast out in Jesus name. Lahat ng uri ng karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, asthma, kidney trouble, sakit sa puso, rheuma, high blood, panlalabo ng mga mata, mga gawa ng mga kaaway, kahirapan, trials, panlulupaypay, kainaan, panalamig, cast out in Jesus name. Be healed in Jesus name. In Jesus name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, dearest Jesus. Purihin ng Diyos, mga minamahal. Itaas po natin yung ating dalawang kamay bilang ating pagtugon at pagtanggap na pagpapala. Ang meaning ng hallelujah, kaligtasan, kalulatian, kapangyarihan, na ukol sa ating mahalapin. Pag yan dahil sa bingit ng kapahamakan, sabitin nyo lang po yung hallelujah, praise the Lord, na taimtim na tayo magsisi. Nandyan kagad ang sagot at tugon ng mahalapin. Sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po. Pwede na po kayo makabalik sa iyong kinaupuan. Pagpalain kayong lahat ng ating mahal na Pinoon. At tayo po'y tuloy-tuloy po mga minamahal sa ating mga announcement. Sa ating minamahal mga kapatiran, mga minamahal, kung naisip po mag-alay ng pag-aayuno sa Pastoral House, bukas pang ating Pastoral House itong darating na Holy Week. Kung hindi naman sa inyong tahanan, mga minamahal, dahil meron tayong sinusunod na protocol, mga social distancing, mga minamahal. At kung gusto po mag-ayuno po, mag-alay kayo sa iyong tahanan, 1 meal fasting, 2 meals fasting, mga minamahal. Yan po ay malaking pagpapala sa atin bilang isang Kristiyano. Kaya 3 days fasting sa Pastoral House, mga minamahal. Yan po ay malaking pagpapala, mga minamahal. Sa araw po ng Wednesday, mga minamahal, ang ating umpisa ng ating gawain, alauna po ng hapon, mga minamahal. At yan naman po sa Singgan, sa ating Bible study, mga minamahal. Yan naman po ay 2:00 po ng hapon nag-uumpisa, mga minamahal. At yan din sa araw po ng Martes po, sa Barangay Baliti, yan naman po ay 2:00 po din ng hapon. Pag-araw ng Wednesday, mga minamahal, alauna po tayo ng hapon nag-uumpisa. Pag Friday po, alauna rin po tayo ng hapon nag-uumpisa dahil bawal pa tayo mag-overnight, mga minamahal, dahil may curfew sa ating mga lugar, mga minamahal. Kaya wala po tayong overnight dito. Ginaganap natin ng alauna po ng hapon ang ating overnight. Sa ibang lugar, meron din po, mga minamahal. Meron silang chapel at meron din po silang lugar, mga minamahal. Kaya salamat sa ating mahal na Pinoon. Pero karamihan na ginaganap ang ating banal na gawain, mga minamahal, yan po ay araw po ng Friday na hapon po, mga minamahal. At pag araw po ng Sunday, yan naman po, mga minamahal, ay 9:30 po ng umaga po. Sa araw po ng Sunday, mga minamahal, unang linggo ng ating buwan ng April, mga minamahal, ang ating Holy Supper, mga minamahal. Purihin ang ating manawin. Tayo po ay dumako, mga minamahal, sa ating ipagkakaloob na karagdagang gastusin sa ating special offering. Binibigay ko pagkakataon sa ating beloved brother Noel Samson na mananalangin sa ating special offering. Amen. Praise the Lord. God bless po, brother preacher, tayo manalangin sa special offering. Take lang Diyos, makapangyay sa lahat, Marpinoon, at kung sa special Marpinoon, pagpalabas mo sa magbigas sa hapon ito ng kapatiran, ibalik ko siyang baris para Marpinoon, sa di ba kapag biyada sa kula Marpinoon, dalangin namin, pagpalis na Marpinoon, bigay sa mga bagandang trabaho, pakitaan man, pangasap na pagkakataon, sila makapagbigay sa Marpinoon, pagpalis sa Marpinoon, sa financial, material, at higit sa papapalang spiritual. Sa unang dalay ng pagluto namin, ginagalang mga pastor, in Jesus' name, Amen. Praise the Lord. I am blessed, oh Lord, I am blessed. I am blessed, oh Lord, I am blessed. Since the time
Amen. Praise the Lord. God bless you po mga minamahal. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon sa unang dalangin at pagluhod po ng ating minamahal na pastor. Purihin ng Diyos, mga minamahal, salamat po sa mga kaluluwang tumanggap kanina ng bautismo. Ang Diyos po ang magpala sa inyo at kayo po ay igabayan at patnubayan ng ating mahal na Panginoon. Purihin ng Diyos, mga minamahal, sa ating po mga ginamit na mga bangko, pakisuyo lang po, mga minamahal, pakisalangsang po sa ating mga beloved brethren, sa ating mga voluntary naman mga beloved brother, pakidala lang po dito sa bodega para mabilis po natin maligpit sa ating po mga kapatiran, mga minamahal, mga core member, pakitulungan, pakiklinis po yung ating ginamit na binyo para rin po sa ating ikagaganda at ikabubuti sa gawain dito sa nice place, mga minamahal. Pagpalain tayong lahat ng mahal na Panginoon. At tayo po'y tumayo, mga minamahal, tayo po'y manalangin. Nibigay pagkakataon sa ating beloved brother Daniel sa ating closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Dakila at mapagpalang banal na sa langit, sa matamis at makapangyarihan mong banal na pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami taos puso nagpapasalamat sa iyo, dakilang Diyos, sa matagumpay na iyong banal na gawain sa hapong ito, na iyong nilangsa ng bawat yugto na iyong banal na gawain. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong napakatamis at banal na presensya. Maraming salamat po, dakilang Diyos, lalo't higit sa iyong banal na mensahe naming napag-aralan, dakilang Diyos, na nagsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, at sa aming pong pansamantalang pag-iwa-hiwalay, dakilang Diyos, kung paano niyo po kami pinarating ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. Gayon din po sa aming pag-uwi sa aming kanyang-kanyang tahanan. Pag-ingatan niyo po kami, dakilang Diyos, pagpalain niyo po kami sa pangunat dalangin pagluhod ng aming ginagalang na beloved pastor, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Ingat po sa ating pag-uwi. Praise the Lord.